Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Pinayuhan ng Malacanang ang mga pribadong ospital na may issue sa guarantee letter na kumpletuhin ang kanilang mga dokumento upang maproseso ang bayad. Paliwanag ng Malacanang, nakipag-ugnayan na sila sa Department of Health hinggil dito. Ayon daw sa DOH, 39 na ospital lang sa Batangas ang nagkaroon ng issue, bunsod ng mga kulang na dokumento. Pagtitiyak pa ng Malacanang may sapat na pondo ang pamahalaan at hindi titigil ang paghahatid ng serbisyong medikal, partikular na sa mga DOH-accredited hospitals. Tandaan po natin na sa Universal Healthcare Act ay meron po supposed to be guaranteed na 10% na authorized bed capacity ang mga private hospitals para patungkol po sa zero billing. At dapat nga po ay hindi na po kinakailangan yung MAIPIP, yung tinatawag natin medical assistance for indigent and financially incapacitated patients, dahil dapat zero na po ang balanse dahil po sa PhilHealth. At kung mas kakailanganin po ng ating mga kababayan na sila ay at malapit sila sa mga DOH hospitals, hindi po kailangan ng GL doon or guarantee letters. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, gibutyag sa opisyal sa Barangay Vicente Hizon Sr. sa Davao City nga wala sila'y nakita ang kadaot sa ilang mga coral reef nga sakop sa gitaktang protective area subay sa ginatukod karon nga Samal Island, Davao City Connector Bridge Project. Kiniuman nga nag-file og petisyon ng mga environmental advocates din ilang gibarugan nga moresulta sa aktual, seryoso ug permanenteng kadaot sa marine area ang Davao Samal Bridge. Partikular niini ang Paradise Reef sa Samal Island ug ang Hizon Marine Protected Area sa Davao City. Hinungdan nga nung nagpagula ang Korte Suprema og writ of kalikasan bahin sa mong proyekto. Hinoon-una na nga giklaro nga dili pa maundang ang nagapadayon karon nga konstruksyon sa Davao Samal Bridge tungod sa mong writ of kalikasan. Sanglit gipagula lamang kini aron nga patubagon ang mga ahensya sa gobyerno ug mga pribadong korporasyon sa gingong kadaot sa kinayahan nga dala sa proyekto. Giklaro sab sa Barangay Vicente Hizon Sr. nga suportado nila ang mong proyekto ug andam silang makigkoordinar sa mga otoridad kung dunay mga natural resources nga maapektuhan sa ilang teritoryo. Nag-attend man og session tong ilahang staff and mo to among gi-raise nga question because na aming marine protected area and they committed nga whatever damage ilang i-restore. So na-convince me to issue certificate of no objection. Hapit na masumpay ang una ug ikaduhang hugna sa padayong ginatukod karon nga Davao City Coastal Road Project. Kinihuman nga ana sa kapin 90% ang natapos sa konstruksyon sa Bukana Bridge nga mo'y mukonekta sa Coastal Road sa Ecoland area ug sa Bukana area. Sumala sa Department of Public Works and Highways kung DPWH-11 ug galing matapos na among tulay, maablihan na sa publiko ang ikaduhang hugna sa Coastal Road. Pinaagi niini dili na maghuot ang mga sakyanan sa Ecoland Drive nga mo'y agianan karon sa mga sakyanan pagawa sa Coastal Road ug padulong sa city proper. Ugaling masumpay na ang tulay ug ang Coastal Road, padayon na ang biyahe sa mga motorista ug biyahero gikan sa Ecoland padulong sa Bukana hangtod sa Rojas Avenue. So as we all know, kaning tulay na atong kaning Bukana Bridge will be open to the public hopefully by November of 2025. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.